siguro mga 1M. Saan na papunta ang Bitcoin? Abot ba tayo ng 100? Gusto mo ba? O hindi, pagtingin ko, ano ito nakalagay? May note, frozen. Sabi ko, ala. So you need to grind para kumita. Okay, magandang araw sa inyo lahat. Ito si Kristan. Ito po si Tito G. At this is Not Financial Advice. At alam mo, na-miss tayo ng ating mga viewers. Tito, kasi naman ikaw panay travel ka ngayon Grabe. Sinasamantala natin hanggat nakakalakad. Habang Kahit pa nakakalakad. ng tuhod. Hindi, meron akong nakaschedule talaga na vacation. Even before tumaas ang presyo ng lahat. It was booked way last year pa kasi. That flight was booked last year pa. Kaya syempre, sinamantala na natin. But surprisingly, sa US, sabi ko nga kasi nag-rent na car lang kami and then nag-drive kami. Sabi ko, parang yung tinaas ng gasolina dito sa US, hindi ganun kasi taas. Yes. Nakita mo yung difference. Yes. Oo, kasi nag-travel kami ng siguro mga 400 to 500 kilometers in one full tank. Mga nasa 2,500 to 3,000 pesos lang. Oh, wala yun, no? Kumpara dito. Oo, dito para mga 10K na pagka ganun kalayo travel mo Oo, no? Actually, nung nagpa-full tank nga ako, nakwento ko ba yung sa'yo? Yung, dati kasi full tank ako siguro mga 3,003 ang full tank. Mga 300 plus kilometers makukomodo, mga 360, 380. Ngayon, ang full tank, 5,500. Ang laki nung 3,003 to 5,005, almost 6,000 pesos. Pambira. Ang hirap talaga ngayon, Tito, ang mahal ng bilihin ngayon. Pero nakapagtataka sa akin, ay nakapag-travel ka pa, gumagastos ka in dollars, pero yung peso to dollar naman, 60, magsi-62 na. 62 na. Oo, yes. Grabe, ang mahal na. I mean, bagsak ang peso ngayon. Paano ko nakakapagbiyahe ng ganyan? Hindi, una-una, matagal na kasi siya na nakaschedule. Oo. And as you all know, di ba, before naman tayo pumunta sa bear market, we took some profit sa Bitcoin natin nung way back, 2025 pa Di ba? Naka-hold lang ako ng stable coin. Na dollars. Kaya sabi ko, Yun. palit natin ng konti yung iba, di ba? So, yun yung... Yun ang sikreto. So, kaya ako natanong yun kasi nga, karamihan na ating mga kababayan, hindi pa nila siguro na-appreciate na ang smart move talaga, unfortunately, ay to hold dollars, Yes. not pesos. Yes. Especially sa mga ganitong panahon, di ba? And if you're holding dollars, umakyat siya to 61, parang hindi ka talaga apektado. Tumaas ang mga bilihin ngayon, Tumaas, yes. Lahat, napansin ko. Yes, syempre apektado lahat because of the crisis. But sabi ko nga dati, 'di ba, nung nag-start tayo mag-invest, mag-trade, no? Dati ang goal mo, financial freedom Oo Di ba? nga. Sige, kaya ako gagawin 'to para magkaroon ako ng financial freedom in the future. Pero now that dollar is at 61, sabi ko, itong ginagawa natin, itong trading and investing, hindi na ang pinag-uusapan mo dito, financial freedom, it's survival na. Survival na lang. Totoo yun, Ibang-iba na ngayon kasi nga ngayon, nakikita ko nga na pag mali ang ginagawa mo o kaya nakataya ka lang sa sweldo at Philippine pesos, maiipit ka talaga dito sa mga pagtaas ng bilihin. Pero kung naka-position ka na for example, kagaya mo at kagaya natin na naka-dollars, kahit tumaas yung presyo, kahit tumaas ang presyo, then mataas din yung peso to dollars, mataas ang in other words, bumagsak ang halaga ng peso, medyo parang Na-offset niya. Na-offset mo. Niya kasi tumaas din yung value ng dollar mo. ng dollar mo. Remember, during the pandemic, 2020, 2021, how much is a $1 to peso to a dollar? That's only 47, 47, ang layo. Kasi natatandaan ko, doon ko na una natutunan yung P2P Di ba? Talaga? Oo, noong time lang na yun. Doon lang ako, after the pandemic, Oo nga, tama. doon lang ako nag-start na Mag-P2P. mag-P2P kasi galing ako sa local exchange Yes. CoinsPH gamit ko na pinapalit ko ng yung peso, pinapasok ko CoinsPH and diretso kino-convert ko ng Bitcoin yon. Noong nag-pandemic, doon lang ako nag-start na bumili ng USDT through P2P. So kaya noon, ang range nasa 45, 47, nasa ganun lang Oo. Now it's 61, 60, di ba? So ang laki talaga ng tinalon. Sabi ko kahit wala kang ginagawa, let's say lang, kinonvert mo lang yung peso mo into USDT or US dollar, wala kang ginawa dahil nag-aaral ka pa mag-trade, tinitignan mo pa, tinatimingan mo pa yung market, nakupo ka lang,
nagulat ka, uy, kumita na pala ako. Oo, Diba? kahit pa paano kumikita ka pa rin. Yes, Oo. because of the exchange rate. Yes, so o at least napoprotektahan yung halaga ng pera mo kahit Yes, pa paano. yes, oo. Kasi nga unfortunately dahil tayo nasa global reserve US dollar reserve currency ang buong mundo, na-export kasi yung inflation ng US. Tayo yung Tayo. nadadamay, and with the Iran war right now at hindi pa pagbubukas ng Strait of Hormuz, talagang pataas pa to at mukhang hindi 61 ang 62, hindi 62 ang dulo nito Looking at the chart, it broke out from its long-term consolidation since, if I'm not mistaken, 2022. So, nag-triple top yan, nag-correct, and then it broke out, it formed a flag. Yung measured move nun, mga nasa 64 eh. So sinukat ko, oy, 64 pa to. Kaya nga meron tayong mga kaibigan na mga nag-i-import, di ba? They need Yes. dollars eh. So prior to the dollar going to 61, I was telling them, kasi tinitignan natin, silipin mo nga yung chart ng dollar tsaka PHP. Para lang malaman para natin malaman kung niya saan pupunta to. kung bibili na ba siya o hindi. So nung bumaba siya ng 57 dati, sabi ko, buy ka na dyan. Okay na yan. Oo, magbodega ka na. Kasi they really need yung Yes. yung dollar Yep. for the import. Yes. So sabi ko, buy ka na dyan. 57. Hindi mo na mababa ng 55. Okay ka na sa 57. Now he's thanking me. Thank you. Buti na lang. Kasi bumili laki ka. ng difference yan, Ang na laki ng 57 to difference, 61, almost 62. That's a 5 peso difference. Yes. That's almost a 10%, 'di ba? Na the difference, grabe. Tapos sinasabi mo 64 nakikita mo dito. 64 based on the chart, based on the chart. 64. Kailan to? Kailan mo nakikita tong 64? By second half? Hindi ko masyadong pina-follow kasi yung galaw talaga ng peso to dollar. I don't know. Maybe second half or third quarter. Okay. Baka makita natin dyan. Aray. Oo. Oo. So tingin mo, pag umabot na ng 64, babalik pa ba to below 60? Maybe we'll form a bottom or a base na 60 siguro. Kung bababa man ng 60, madami nang kakarga dyan. Uy, pero dahil bumaba yung halaga ng peso, naging mas mura ang mga exports, kaya tumaas ang ating exports. Oo, yun naman yung parang flip side noon, tumataas ang Yes. exports natin, dumadami ang mga ino-order at binibili ng mga iba't ibang bansa sa Pilipinas. Yes. So merong tayo advantage yun dahil pumapasok ngayon ang pera sa ekonomiya natin. Oo. Yun nga lang, our country kasi is a net importer eh. So mas marami pa rin tayo talagang ini-import than ini-export. Yes, oo. So, ang isa sa mga naging maganda lang din kasi marami tayong mga OFWs, di ba, na kumikita ng dollar. Yes. So, yun naman din yung advantage kasi syempre pag meron nga ako yung pinsan ko sa US eh. So, dati pag magpapadala siya pambayad ng kuryente, $100, 5,000 pesos, for example, gano'n. Oo nga, no? oo. O ngayon, pagka papadala doon siya pambayad ng kuryente, $100, nasa 6,100 na eh. So, Pero ano ka ba? Ay, magkano naman ang kuryente ngayon? Oh. alam ko tumaas din. Electric bill mo, kumusta? Tumaas ba? Masaya ako sa electric bill ko ngayon kasi hindi ko masyadong ramdam yung naka-solar. Kasi naka-solar ako eh. Yun ang Pati sa bahay pala naka-solar ka, kaya hindi mo naramdaman. Teka lang, net ano ka ba? Ang tawag mo doon? Net, net metering. net metering ka ba? In other words, binebenta mo pa yung kuryente mo sa Meralco. Umabot ka na ba sa ganun? Hindi pa. Nag-apply pa lang ako ng net metering. Inaayos pa lang siya. Pero kasi nung kino-compute ko, parang yung Meralco, medyo mababa yung bili niya eh. So let's say for example, nasa 14 to 15 ngayon per kilowatt hour pagka binibili natin sa Meralco. Ngayon, pagka ako magbebenta sa kanya, bibili niya lang sa akin parang mga 7 pesos. Ay, grabe, kalahati. Oo, kalahati. So nung kino-compute ko, sabi, parang mas okay na maglagay na lang ako ng battery. Parang ganon. So I'm in the process now na i-upgrade ko yung battery ko. Kaya sabi ko nga, timely din kasi I built my solar nung 2025 after ko mag-take profit. Di ba? Remember? Yes. First quarter 2025, I took profit and then I repurpose it. Nag-try ako ng several panels ng solar. Sabi ko, sige, try ko lang muna. Okay. So, tapos, nag-transition ako into EV 2025 then. That's that same year, 2025. So, syempre, nag-charge ako ng EV, kulang na yung solar panels ko.
Right. Di ba? So, pagdating ng 2026, sabi ko kailangan ko na i-upgrade. Meron pa akong bubong. Yun ang importante. May sa available na available pa. So, dinoble ko yung capacity ko noong 2025. Okay. 2025. Dinoble ko yung capacity ko. So, bago tong crisis na to, nadoble ko na yung capacity ko. Kaya ngayon, sabi ko nga, di ako masyado apektado. Pero may binabayaran ka pa rin sa Meralco? Meron pa rin akong binabayaran kasi halos yung mga vehicles ko, I converted it to EV na eh. Oh, so Ang gas ko is zero. yeah, gas mo zero. Gas ko is zero. So, swerte ka sa gas kasi wala ka talagang, wala epekto ang gas sa'yo. Ang Meralco bill ko, last billing ko was just 6,000 pesos. Just 6,000. Teka lang, malaki pa rin yung 6,000 ha. Pero kasi malaki yung bahay mo. I mean, normally, magkano yung electric bill mo? Normally, nung wala pa akong EV, At ang electric bill ko was... At wala ka pa solar. Wala pa akong solar. Ah. Pag ganito, pag summer, mga nasa 20K. Ang electric bill mo dati nasa ang laki nung na savings. Laki ng savings. Kahit na ngayon ngayon nasa 6,000 ka pa. So ngayon, nasa 6,000 last. Di ba peak ngayon, Oh, summer? sa tumaas yung presyo ngayon eh. Yung last na bill ko was just 6,000. Before nagkaroon ng problema to with the oil crisis and everything, ano yung electric bill mo? Naka-solar na ako noon eh. Ah. Parang mga 4 or 5. Tumaas ng konti. Okay, tumaas ng konti. Oh, kasi yung akin naman, yung electric bill ko tumaas. Nasa 12,000 ako, umakyat ng 18,000. Nagulat ako. 12 to 18? Hindi naman ako nakabahay. Nasa condo lang naman ako. Sabi ko, putya, 12 to 50% increase. Sabi ko, pabihira talaga. Ang sakit nun. Kaya nagtaka ako sa'yo, sabi ko, kaya naisip ko na yung 6,000, although sa mga iba kasi mataas pa rin yun. Mataas Pag pa kuwari rin sa iba. condo, mataas pa Mataas rin sa ang condo. 6. Pero mura na yun considering nga galing kang 20,000. Magkano ginastos mo, if you don't mind me asking, sa solar panels mo, lahat yon? Nakaano ako doon eh. Siguro mga 1M. 1M. O gaano katagal tatagal yung solar panels mo yan? Ang sabi nila, ang warranty ng battery para mga 8 to 10 years. Yung panel na hindi mo panel kailangan... and battery. So kung 1M, sabi natin 10 years, 100,000 a year. Oo, pero ang savings mo, 120,000 lumalabas. Parang gano'n. Oo, malaki din eh. Not to mention, 180, more than 180, more than 120,000 a year ang savings mo. I mean, 100,000 gas mo, mga 20, 30,000 ang ano mo savings mo. Nice. pag sinama mo kasi yung naka-EV ka, mas malaki talaga yung savings. Mas maramdam mo talaga. Yes. Mas ramdam mo talaga. At saka alam mo, maganda ngayon, dahil nga nagta-transition na sila sa solar, no? Yung, may nabalitaan ako, even yung mga banks, they're willing to finance yung mga gustong mag-avail ng solar, eh. Parang idadagdag doon sa housing, kung naka-housing loan ka, pwedeng... Meron isa pa ako na nakita nga eh, parang may isang solar company, hindi ko maalala kung sino to, napanood ko lang, na hindi, may nakuha sila malaking kumpanya na nag-agree na ipa-solar na yung mall nila, one of the malls. And ang maganda dito, kaya nag-agree yung mall kasi walang cost sa mall. There's no capital outlay. Kasi yung solar company, ang sasalo nun, tapos you pay na lang the solar company. May ganun deal. Ganun. So talagang in the end, parang wala ka nilabas sa peras, naka-solar ka na, mas malaki pa savings mo. I mean, if you talk about yung real estate property, yung ganun kalaki na parang mall, ang daming solar panels yan, di ba? So talagang that's the way to go, renewable energy. I think ganun eh. Kasi, sabi ko nga, Chris, tayo eh, sa Philippines, blessed tayo with a lot of sun eh. Yeah. So, Oo nga, sobra equator. dito eh, di ba? So, sobrang, mas madami yung months na may May araw. araw dito sa atin sa Pilipinas. So, I think timely din, no, na kahit paano, before the oil crisis, significantly nagmura yung mga solar panels eh. Kasi I was studying it way Nagmura before. na, oo. Yung nung pina-quote ko yung sa bahay ko, supposedly yung unang capacity parang mga 1M na eh. So which is okay. half lang nung Yes, listing yes. ko ngayon. So pero ngayon na 1M yung nagastos ko, pero yung full capacity na yung Oo, full. Okay, Oo, kaya- okay. significantly nagmura na, pero yun nga lang dahil because of this crisis, tumaas ulit. Yeah, pero Tumaas ulit. kung dinagdagan mo pa yun, may space pa ba para wala ka nang binabayad sa Meralco? Ngayon wala na. Wala Wala nang na space yung bubong ko.
But what I'm going to do is to add battery. Okay, para lang meron kang Oo, reserve. kasi marami akong sobra pa na harvest eh. Talaga? Sobra napuno ko na yung EV. Tapos naka-aircon na ako maghapon. Napuno ko na yung existing battery ko na 20 kilowatt lang kasi yung battery ko ngayon. Napuno ko na yon. Sobra pa yung Pero bakit ka production ko. nagbabayad ba ng kuryente? Kasi sa gabi naka-aircon, 'di ba? Walang solar. So mauubos yung yun. kulang yung 20 kilowatt ko na battery sa gabi. Yun ang kailangan mo, battery para sa gabi. Yes. Yun, So sa okay, gabi nag-gets kailangan ko na. ma-offset ko yung nagagastos. Yeah, kasi sayang. Kasi during the day, may excess ka, hindi mo naman nagagamit. Kailangan mo ma-store siya. Yes. Yun, okay. Tapos grabe ang ganda ng usapan natin. All about how to save your money and how to budget money, Actually, part of it is also investing eh. Kung iisipin mo, I put in 1 million doon sa for that solar. And then, sama mo na siguro, kasi yung sasakyan naman, hindi ko naman siya, meaning to say, meron akong previous na sasakyan na binenta ko. Oo. Diba? Tapos, bumili ko. So, nagdagdag Yes. din ako ng Konti, konti doon para doon sa sasakyan. Kasi yun naman, mga need mo eh. Kailangan Yes. ko talaga eh. No? So, ginagamit mo siya talaga. So, sabi ko nga, part of it is like you're investing kasi yung Meralco bill mo at saka yung gas bill Yes. mo, which is your expenses, natitipid mo na yan eh. Yeah, totoo. So, you're ibig sabihin, yung pinut in ko na capital doon, na 1 million, nagkukuha ko na kagad yung return. Yes, may returns ka return na. Agad-agad. Oo. Ngayon, syempre, yung mga nakikinig sa atin, ang tatanong na lang, paano kung masira yung EV? Paano kung resale value? Paano kung yung solar hindi reliable? Actually, depende sa tao, depende sa personality yan eh. Yeah. Kasi ako, medyo maano yung risk appetite ko, especially in trying new things. Kaya nga tayo sa Bitcoin, nauna tayo sa Bitcoin di ba? Back in the day. Kasi we're willing to risk some doon sa mga new things. Yes. So, syempre, pinag-aaralan naman natin. Oo. Hindi naman tayo basta-basta, sige, parang okay, lagay ka kagad ng malaking capital, di ba? So, similarly, sa Bitcoin, back in the day, inaral muna natin bago naman tayo nagbudega ng Bitcoin. Hindi naman basta-basta blind. Lagay lang Nag-all in ka. So, similar, ganun ako eh. Ganun ako na mag-assess nung risk. So, sabi ko, pwede na to. Willing ako mag-risk ng ganitong amount kasi ramdam ko kagad yung savings. And then, there comes this crisis. Nagkataon, nag-timing na, uy, nako, ready ka na. Pero nabanggit mo nga Bitcoin, So, hindi na nga presyo ang tumataas ng oil, ng kuryente, ng pagbagsak ng peso, pero ang pagtaas ngayon ng Bitcoin. Ang tagal nang nasa 60, 70 yan, biglang today, umabot tayo ng 80. Yes. And going up. Yeah. Okay, what's going on? Akala ko, we're at the bear market, pero umabot na tayo ng 80 ngayon. Saan na papunta ang Bitcoin? Abot ba tayo ng 100? Gusto mo ba? Actually, wag muna. Actually, there's a part of me, Sinasabi ko eh. there's a part of me na this year, wag muna. Kasi meron akong tina-target ngayon na yung pagbobodega na certain amount na gusto ko kompleto na yon para pagdating ng 2 years, andito tayo. Kaya, wag muna. Pero, having said that, ano bang, saan pa papunta to? Bakit tayo tumama ng 80? Meron ka bang nakikita mga rason kung bakit tayo tumama ng 80? Yeah, first, we're still in a bear market. So that's good news at least, for you. bear market. Kasi ayaw mo umakyat eh. So good news yan. We're still in a bear market. And every market naman, hindi naman yan dire-diretsong bumababa in a bear market, hindi rin dire-diretsong tumataas in a bull market. There are rallies and pullbacks, no? So ito nakikita natin ngayon na rally papunta ng 80 is somewhat sa technical perspective is retesting its previous support that might act as a resistance. So this is around mga 80 to 85K. Kaya sabi ko nga kanina nung nagla-live stream ako, this week is a make or break for Bitcoin kasi we are retesting a critical level which is the 80 to 85K. If we get rejected here, maybe we'll see a Bitcoin again sa mga mid-60s eh. Really? Happy ka. Oo nga, kasi inaantay ko nga eh. Kasi may mga iba naman dyan, alam ko, sabi nila, I'm gonna wait till it hits 60. Yung iba nga 40, di ba? May mga nagsasabi na, alala ko yun eh. 40. Ako hindi ko nakikita kasi yung 40, sabi ko sa'yo eh. Para sa akin kasi 60 yung lowest na nakikita ko eh. Ngayon ba na tayo ng 80, do you see it pa ba going possibly below 60? Anything is possible sa crypto. Right. But
ang the key in buying or yung pagbubodega na Mm. ginagawa nga natin is doing the DCA Right. is buying a comfortable amount eh. Hindi siya doing all in eh. Kasi maraming surprises sa crypto, believe me, no, na minsan hindi mo inaasahan pero nangyayari siya. Oo nga. So right now we're at 80 and galing tayo ng 60. If ever kasi nabababa tayo, the 60 will be a good support. Yes. Okay? So the 60. So ngayon, sasagutin ko yung tanong mo kung bababa pa ba tayo ng 40 o ng 50. Basagin muna natin yung 60. Ganun ako eh, as a technician eh. 'Di ba? We see it level by level. Sabi ko nga ang chart kasi para siyang puzzle eh. Every candle is a piece of a puzzle. So, may lalabas na candle ngayong day. Yeah. Tomorrow there's another candle. Next week, Right. next month there's another candle. So from there, you're gonna assess. So right now, pag tinignan mo siya, nasa 80, may support siya sa 60 kasi doon tayo tumalbog. So kailangan muna natin basagin yon para sabihin ko na, o sige, pwede tayo, next move natin, 50, 27. Na gano'n, di ba? So ganun siya. At hindi lang yun, naalala ko yung parallel channels mo kasi nga yun yung parang overall on the weekly chart yun yung pinaka main trend, di ba? Tapos pag minap out mo nga yung pattern ng Bitcoin over the last cycle to this cycle, makikita mo nga that pataas na ng pataas, nag-i-inch up na yung yung floor niya, yung support niya eh. Hindi na nasa 60 eh. Actually, parang nasa 65 na. Ganun na eh. Yes. Tapos by next month, baka nasa 67, 70 na yan. So, paakit na tayo unless nga ma-break yung trend. Yes. Pero that overall trend has been there for, lampas sa Ilang cycle na? Mga 2-3 cycles. Oo. Simula pa nun eh. Yun na yung trend. Yeah, so mahaba na yung cycle na yun. Kaya hindi ko nakikitang mabe-break yun, but anything can happen. Yes. But it's unlikely at this point. Diba? Yes. Okay. So sa ganun, pareho tayo yung thesis mo ba dito na Bitcoin 2028 or late 2027 we're gonna see na it hitting 100 by then kasi pag ganun na yung trend niya by that time? Maybe kasi 2026, a lot of people are expecting, even me, including me, no, probably will see a bottom ng October 2026. Whether the 660 is the bottom or there's another bottom by October. But looking at the pattern ng chart and historical price action ni Bitcoin, nagbo-bottom out siya, di ba? 1 year after its peak. So, nag-peak tayo ng October 2025. Yes. And we're expecting a bottom ng October 2026. Ngayon, yung price, depende na kung it's just 60 lang ba or it will go below. Now, after that bottom, may period of consolidation. Hindi naman kagad Akit nasa yan 100 na yan, diba? Pagdating ng 2027, 2028, yan na yung pa-transition ka na sa bull market. 2028 is the halving year. So, most likely, probably late 2027 or early 2028, pwedeng Pag-umpisa na yan. pwedeng baka nasa 90, nasa 100. Okay. Baka gano'n na. But again, first, we want to see the bottom muna ng October. Ano gagawin niya ng October? Right. Okay. So, meron pa tayong opportunity sa last quarter. Oo. Yun na. Oo. So, sa mga gusto pang makapasok, this is a good time to come in. Even at this price. Kasi we're in a bear market eh. Yes. Yun yung isa sa mga ginagawa ko ever since, no? Even back in the PSE days pa, no? I want to buy kung tahimik. Even yung PSE, naalala ko yung mga stocks, even the third liner stocks, may konting ingay lang pero tahimik yung price action niya. We are accumulating on a certain level. So, ganun din yung ginagawa natin dito sa Bitcoin, di ba? While everybody is so busy dito sa oil crisis, baka bumaba pa, baka tumaas na, we started accumulating. But most of the time, mind you, madalas maaga ako. Remember last bull market, ang aga ko nag-TP? Yes, oo nga I took profit at 105. Oo nga, minumura ka ng mga tao nun eh. I started taking profit at 90 to 105 lang yung pinaka. Kami nagalit sa'yo nun eh. Oo. Diba? Tapos, nag-peak siya months after, Yes. diba? We went to 125. 126. So, I missed some. But, So, diba? So, meron akong gano'n, na maaga ako. Even in buying, maaga ako. Even in selling, maaga Yes. ako. So,
But happy ka pa rin. Oo, kasi nga, DCA yung, ano Yes. ko yung ginagawa ko eh. Hindi ako nag-go-all in at one level. Nadala na ako dyan sa kaka-all in na yan. Oo. Maiinip ka talaga pag nag-all in ka eh. And the market Ah. wants you to go all in. The market Oo. wants you to commit everything today. Ganyan siya. Yes. Para when the time comes na Wala. naiinip ka na, they want naman to inflict pain on you para benta mo. Magbenta ka. Na talagang maipit ka na parang, pero pag nagdi-DCA ka kasi, hindi ka maiinip at hindi ka ma-FOMO. Yes. So, both ways, kalmado ka lang kahit papaano. Kasi alam mo, nakatipi ka na ng konti, kaya okay ka na. O kaya, nakabili ka na ng konti, kaya kahit anong mangyari, hindi ka mape-pressure. Yes. Yun, oo. So, ngayon, may mga traders ngayon na nalugi kasi nga biglang tumama ng 80 siguro. Marami na liquidate ngayon sa mga leverage trades na nakita ko Oo, dahil nga yung pag-akyat to 80, parang siguro hindi din nila in-expect na babasag to lang pa sa 80. Kaya may mga na-liquidate din. So, as usual naman, kahit ano naman mangyari, may nali-liquidate palagi sa leverage trades eh. Ikaw ba yung leverage trades mo? Pero hindi na mo lalaki kasi yung leverage trades mo, no? Ang allocation ko kasi ng portfolio ko is I only put 10% maximum for active trading. Okay. So yan yung ini-scalp ko. Yes. Yan yung intraday trade. Yan yung mga quick trades. Yeah. No? Maximum na inalat ko dyan, 10% lang. Yes, okay. And 90%, ito yung pambodega mo talaga ng long Yeah. term. Because na-prove ko na yan over the years na mas comfortable ako and profitable ng long term, Yeah. ng pagpo-position. Kaysa So, yung scalping. Yung scalping, pantanggal inip, di ba? Tapos you're sharpening your skill, your tool, kasi nga, basa ka ng chart, Yeah. di ba? Tingin ka. So, but that's maximum 10%. So, alam mo yung the way I describe position traders versus day traders. Ang difference para sa akin, ganito yan Position traders are investors. The money, let it grow, benta mo na, then come back when it's down, bili ka ulit, come back up, benta ka ulit. Day traders are parang you're working, parang kang self-employed. Kasi yung kinikita mo, tinatrabaho mo yan araw-araw, di ba? Talagang trabaho yan, nakatuto ka, nakabantay ka pag day trader ka. Kumikita ka pa rin, pero ngayon ito yung palaging argument a day trader versus a position trader, sino na yung kumikitang mas malaki? I will argue that both can make as much, it's just how much effort are you willing to put in. Yes, that's true. That's Di ba? true. Yun Kasi may day traders malaki kumita, pero yung effort na pinapasok malaki din. May iba naman position trader mas malaki kumita. And at the same time, little effort. So posible they both make the same amount, pero yung isa nilagay lang isang beses, pikit mata, tulog na, paggising, benta ulit. Kasi ikaw, araw-araw nagtatrabaho, pareho lang yung kinita nyo. Kahit na mas malaki kinita mo ng konti, nagtrabaho ka, itong isa hindi. So yung isa, capital niya yung nagtatrabaho, yung isa, nagtatrabaho para sa capital niya. Correct. Maganda yung analogy mo na yon. Maganda. But again, nothing wrong kasi Yep. ako, I still believe you need to find yung kung ano yung what kind of trader are you, Right. di ba? Kaya mo bang mag-position? Kaya mo bang mag-day trade? Kasi not everyone can do it. Not everyone can do both, di ba? But at some point, you need to decide for yourself if you want to invest, if you want to trade, if you want to join this game. You need to decide for yourself, saan ako? Alin yung pagbubutihan ko? Diba? So, at the same time, siguro, isa pang way of looking at it, siguro day traders is somebody with not much capital yet. Diba? Na parang gusto mo Posible. palakihin yung capital mo. So, yeah, you can take some risk. Tapos sabihin natin, you have a couple of $1,000, yun lang meron mo, and then you're probably gonna do more leverage trade and day trading, kikita ka, then you make 1,000, 2,000, and then tabi mo na yun. Ayan na, then i-build mo yung portfolio mo. Yes. Para magkaroon ka ng position trades, doon mo i-build yan habang nilalaro mo to. Bigger players naman that have a lot of money, mas position trader ka na, preservation of capital, and growth of capital na yon, iba na rin yon. So, depende kung nasaan kang parte ng buhay mo na siguro. True. Tama yun. Okay, Kasi so sabi mo nga, pagka day trader, para ka nagtatrabaho. So, you need to grind para kumita. Diba? So, Yeah. similar din. Tapos, kung meron ka ng enough capital, so karamihan naman ng mga may enough capital na, yung mga nag-i-invest na talaga, may investable funds na, they want their capital to work
for them. Yeah. Yun naman yun. Yeah, kasi nangyari sa akin at one point, sinusugal ko yung until yung nasunog ako na parang, aray, masakit yun ha. Doon na ako na parang, alam mo, sige nga, anuhin na lang na to, i-bodega na nga lang natin. So pag masunog ka, isang beses lang kasing masunog ka, kahit magkano kinita mo sa isang taon, pag tinamaan ka, na-liquidate ka, ubos kahit yung kinita mo, kundi mo siya itabi. Correct. That's why ako, very disciplined ako na ito lang 10% lang. Oo. Maximum 10% lang. Kahit anong mangyari. Ano mangyari, hanggang dito lang ako. Pag maubos to, hindi ko na pwedeng galawin yung nasa position trade ko. Diba? So, kailangan okay. yung 90% nandun. Kasi yung position trade, even if I lose yung 10%, let's say, wipe out ka, kayang bawiin yun ng position trade mo eh. Pero Tito, napansin ko rin na speaking of trades na hindi na parang wala nang access talaga ang mga tao ngayon sa Pilipinas sa mga international exchanges. Alam naman natin Binance has already been blocked na nga yung website at yung app, 'di ba? Pero ngayon may mga nadamay pang mga ibang mga exchanges. Ano yung mga nadamay? Nasa news, OKX, Parmexi, BitGet. So yan yung May mga... isa pang hindi Ano pa? Ayoko sabihin kasi baka Sabi mo na kaya? ayoko kasi pag sabi ko sabihin ng SEC, ito yung ba na miss ba namin to? Dagdag natin to. Sabi ko na, B din yung letter niya eh. Oh, Yan? yes, sinabi mo. Hindi, alam mo ang Bybit, nag-issue na sila ng advisory that they will not accept new registrants from the Philippines. Hindi ka na makaka-register. Kaya Yes, hindi oo. kaya hindi. Last year pa yun, nagsabi na sila na hindi na sila mag-accept. Kasi di ba magseselect ka ng country of residence. Yes. Magpapadala ka ng proof of billing. Kapag nalaman taga-Pilipinas ka, Kaya pala hindi sila sorry, hindi kami nadamay. nagtatagalog. Pero ako lang sabihin ko lang na ako, para sa akin I'm disappointed with the SEC. And wala naman tayong ginagawang masama. It's my opinion. At para sa akin lang kasi, SEC is not protecting the consumer by what they're doing. They're actually forcing consumers na gamitin yung mga local exchanges. At yun ang para sa akin ng ayoko kasi dapat talaga we have the choice to use whatever we want. Basta lang hindi sila nagpo-promote dito kung bakit ba ibabawal mo sa akin yung access dito sa mga exchange na to. Yun lang na sa akin na hindi ko maintindihan And yeah, okay, gusto mo kumita, pero then again, I mean, ano mangyayari ngayon dito sa internet? Babawal na lang nila lahat ng, hindi kami kikita dyan, babawal namin. Magiging North Korea ba tayo? Magiging China tayo na basta sabihin namin bawal, wala ka ng access. So, freedom of right ko yan freedom ko yan to be able to choose what exchange I want to be on. At mas, sa totoo lang, kung sabihin sa ng SEC, and I'll debate this with them, na protection of the consumer and the investor, mas dangerous ang mga local exchange kaysa sa mga international exchange na to dahil lang ang lalaki ng mga to, mas malaking chance na bumagsak ang mga local exchange with smaller capital, smaller liquidity compared to these bigger exchanges. Yun ang para sa akin. And it's even been proven sa US, pag tinignan mo, ang mga bumagsak na exchange ay yung mga regulated pa nga sa US kumpara sa mga tulad ng Binance o mga OKX na billion ang nakalock na value dyan at mga trades na ginagawa sa isang araw, ang lalaki sobra, hindi babagsak yan, in my opinion, compared sa mga regulated exchange. Oh, you mentioned last cycle, di ba? Yung nag-trigger ng massive collapse was the FTX. Oh, yung di ba? FTX, So, regulated yun. Regulated yun. Celsius. Di ba? Mga yun Kaya sa akin talaga, I don't agree with the SEC. And for me, dapat allow niya yung mga consumers to have the choice to be able to use the exchange they want to use. Kasi nga, yung mga local pa, for example, mga leverage trades, meron tayong mga kababayan that love to do leverage trades. Why restrict that? Diba? That's not up to the SEC, that's up to the consumer Diba? Yun lang naman At alam ko sinasabi ng SEC, iniiwasan nilang fraud. Fraud is different. And maraming legitimate dyan. The ones that they're banning are all legitimate exchanges, hindi fraud to. Kaya medyo nadismaya ako din sa narinig ko sa SEC na hindi na pwede i-download to mga apps. Pero yung mga meron na, walang problema. They can still use it. Yun yung mga, pag existing ka na, na-download mo na siya before pa i-ban, so you can still use it. Oo. Diba?
Ngayon, ang magiging challenge na lang is doon sa mga, siyempre, mga new users. Oo. Ba? So- wala na silang ibang pagpipilian kung hindi yung mga what's available on the App Store. And Oh, yung ay, anong available ngayon sa App local- Store? Oh, mga local. local exchanges. I mean, I don't have anything against the local ones kasi I actually like some of the local ones. You know, I started sa local. I started with coins. Yeah. Until now, meron akong coins, meron akong PDAX. Sabi ko nga, sa risk management kasi part of it is diversification eh. So you have to diversify eh. You don't have to put everything in one exchange, di ba? So kailangan medyo ikalat mo yan. So you use local, you use international. So yun yung diskarte ko eh, to manage yung risk. Para kung, for example, yung international exchange, let's say, mag-collapse, masasave ako ng mga nandito sa local exchange. In the other way around, di ba? So ganun siya eh. Ganun ako mag-manage ng risk eh. Hindi siya all in sa isa eh. Yeah, Kasi yeah. you will really never know sa crypto. Nako, anything can happen eh. Yes, that's true. Speaking of anything can happen, yun yung nangyari recently sa Aave. Naalala ko lang mga viewers natin, kung hindi nyo ito naalala, napag-usapan na namin ito ni Tito. Kasi I stake my Ethereum on Aave. Sa mga may hindi alam, Aave is a decentralized lending and borrowing platform where you can earn up to mga 5% on your Ethereum. Mga 5% ata ngayon ng Ethereum eh. So kumikita ka doon and it's completely decentralized. Ibig sabihin nun, I have full control of my assets. At kaya nilagay ko talaga lahat ng Ethereum ko doon. Oo, nilagay ko kasi sa akin, paano ka makikita ng 4 or 5%? Oo, on your assets, nakaupo lang. So nilagay ko sa Aave kasi nga I have full custody of my assets. Until recently. Tito, anong nangyari dito sa Aave? Ano yung mga nabalitaan natin dito? Big news yan eh. Nung, I think, 1 or 2 weeks ago, di ba? Nung nahack yung Kelp DAO, nakapag-generate ng mga $292 million ang worth of wrapped ETH. Oo, in RS ETH yung wrapped ETH niya. Oo. So ang nangyari, nakapag-generate nga ng mga tokens itong Kelp DAO, tapos pinalit yun ng Ethereum. Yeah, ang problem nun sa mga para lang hindi confusing na-convert niya yung pera into RS ETH without burning the actual ETH. So kumbaga, walang totoong ETH doon. Tapos dineposit niya yung RS ETH na to, yung wrapped ETH, sa Aave. Aave, hindi naman nakita yung proseso, hindi alam na walang laman yun, walang na-burn na ETH in place of that. Kasi automated lahat yan eh. Umutang yung nag-deposit ng 292 million na yun ng pera sa Aave. So normally you can borrow up to 60-70% na safe, pero ginawa niya, sinagad pa niya ata if I'm not mistaken, because nga this person had no plans of paying the collateral or the loan. And willing siya mawala yung collateral kasi nga alam niya wala naman laman yun. So he probably borrowed almost 100%. Sabihin natin he borrowed 290 million worth of ETH. Tapos nilabas niya agad sa protocol sa Aave. So dahil doon, finreeze ng Aave yung lahat ng ETH. Lahat ng wrapped ETH, finreeze nila. So including your Ethereum. Yes. So one day, Nangyari. chinecheck ko yan na, uy, dumadami Ethereum ko. Kasi 5%. 5%. Uy, dumadami na. Palagi tutuwa ako, nakikita mo. Pumapatak yung metro eh. Oh, ganda oh. One day, pagtingin ko, ano ito nakalagay? May note frozen. Sabi ko, ala. Ang alam ko hindi pwedeng i-freeze. Oo, di ba guess? Sabi mo nga, you have full control eh. Yes. Kaya pati ako sabi ko, paano to na-freeze? Sabi ko, so nagbasa ako agad. Binasa ko yung policy nila, governance nila. Tapos lumalabas, sinabi lang naman nila, I finreeze nila are certain types of ETH, pero nadamay nga lahat ng ETH. Pero sinasabi nga nila na parang the governance, yung mga may vote, nag-vote naman. And these are also ETH holders, by the way, and Aave holders, na binote na sinabi na hindi, kailangan mong i-release yung ETH. Ayusin natin yung hack o yung kung ano yung nangyari, but i-release and they have reserves naman. So ginawa nila, naglabas sila ng reserves to be able to protect the ETH holders. Kasi nga, importante yung integrity nung protocol na to, yung Aave. Totoo. Kung pinabayaan nila na ma-freeze, sinubukan lang i-confiscate yung mga assets sa mga users na wala namang kasalanan dito,
masisira sila and they're gonna lose billions. Actually, hindi lang sila masisira, yung buong crypto. Oh yeah, buong DeFi. crypto. Matatakot na lahat, di ba? Pagka ganawa nila yun. Oo, kasi isipin mo Tito, Aave was one of the first lending protocols. One of the very first DeFi completely automated lending protocols na ikaw may full control of your assets. Tapos mangyari yun, sabihin lang, oh by the way, yung full control, meron kaming exception clause. Wala na ako. Hindi ka namin i-freeze yan. Oo, may ganun pala. What the heck? Diba? So anyway, so looking ngayon tinignan ko na, okay na, Okay na. freeze. Oo. Okay. So wala na, pero ang lala nung kasi remember, ang number of ang total value locks sa Aave is 190, Hindi. 26.4 billion total value locks sa Aave. Isipin mo yan, $26.4 billion. Tapos nung nangyari to, nagkaroon ng flash withdrawal, natakot yung mga big ETH parang holders. panic, Parang bank run. bank run, parang bank Oo, run. parang ganon. So nag-withdraw. Nag-withdraw. 6.2 billion ang na-withdraw. Malaki yun. Oh, malaki. Isang whale doon, si Justin Sun, yung Tron. Sa Tron, billionaire yan. Pati siya withdraw niya, $190 million atang withdraw niya, $1 million worth of ETH. Ganun kalala. And pati siya nawalan siya ng tiwala. Oo. Yun ang kailangan i-address nitong of course this technology, no, as it develops, kailangan nito yung cybersecurity Remember sa Web 2, pag-usapan natin, balik tayo ng konti, di ba? Back in the day, marami talaga yung mga hack, no? Nahahack yung email mo, nahahack yung server mo, nahahack yung anything, di ba? Tapos naging malaking business yung cybersecurity. Oo nga. Diba? Oh, yeah. Oo nga. Ang laking negosyo ngayon ng cybersecurity sa Web 2. Kasi bakit? Kasi napakarami na nag-aan. Back in the day, syempre, ina-attempt nila na i-hack. Diba? Imagine mo, may online banking. Tapos wala kang cybersecurity and then you got hacked. Yep. Totoong pera, mawawala. Ngayon, sa Web3, nandito ngayon tayo sa crypto. Diba? Nakikita natin na itong mga hackers na to, wala sila sa Web 2. Nakafocus na sila sa Web 3. Web 3, yes. Oo, bakit? Mention mo kanina, 26 billion ang naka-total value lock. So, kung ako yung hacker, teka muna, dito na lang ako. Diba? Hindi na ako pang-hold at ng bangko. Eto na lang. Hahakin ko na lang to. Di ba? Ang tayong pera Di ba? So, kaya nakikita natin, no, since the time of Mt. Gox, na hacking exchange, di ba? Tuloy-tuloy yung mga hackings Hindi naman hindi nawawala. So, I think it's about time also para dito sa mga engineers dito sa space na to na mag-develop ng measures para ma-secure or yung cybersecurity nga kasi kailangan hindi maglalagay ng malalaking pera yung institutions, yung trillions of dollars of capital, 'di ba, na lalagay nila sa, let's say for example, you are BlackRock, you are diba? You're going to put your 1 trillion in a protocol na hindi mo alam kung hack, di ba? So kailangan yun para for this industry to bloom and grow. Yun ang, I think pwede yan next cycle, yan ang mga magagandang narrative, no, kung meron man yung cybersecurity. Pero at the same time, I mean, I think naman mas mabilis makakang mga Web 2 na financial institutions kumpara sa Web 3. Before, pero ngayon, wala na tayo masyado nababalitaan, di ba? Wala na ba? Talaga? Tingin mo? Parang mas... Or hindi na nga nila tina-target kasi nga mas tingin ko kasi ang daming pera sa Web 3 At saka siguro nga because it's young industry. Pero also, ako naman, para sa akin, Aave, sobrang tagal na nito At saka hindi naman na-hack yung Aave is per se Yung Kelp daw, yung na-hack per se. Ang kailangan lang gawin ng Aave ngayon, siguro is gumawa sila ng parang way of being able to verify na yung mga pumapasok na pera ay legit. Siguro kailangan lang nila gumawa ng idagdag na verification process na totoong may laman to at na-burn yung ETH na nilalagay na hindi to fake. Siguro yun lang or ingatan lang nila who they allow into the protocol. That's true. Pwede yun. Yung mga controls na gano'n, napaka-importante moving forward for this industry to grow. Kasi sabi ko nga, ang daming faucet pa na pwede mong pagtagasan, pwede mong pagpasukan, daming doors na pwede mong pagpasukan. So, without the security,
matatakot. Maraming matatakot. Yeah. Maraming matatakot. Oh, okay. And speaking of ano naman, yung local exchanges naman na binanggit natin, pag-usapan na rin natin yung coins.ph. Kasi ngayon, natuwa ako. Kasi, di ba palagi ko ginagamit yung crypto card ko? Oo. Di ba? oo. Pag, babiyahe na naman ako. Crypto card yan. Kasi ang crypto card, ang maganda, USDC directly or USDT directly convert to kahit na anong currency. Yes, Kahit saan parte ka ng mundo, tatap mo lang yung card mo, debit card, bayad na kahit ano, directly from fiat from your USDT or USDC. Okay? And plus, na-realize ko, no? Kasi kinukumpara ko lahat ng mga debit cards na to eh. Okay? Mura pa rin yung crypto.com. Kaya. Oo, mura pa rin. Totoo yan. Even compared to credit cards, mura pa rin. Mura. Oo. Oo. Kasi natakot ako kasi dalawa yung conversion niya. Depende kung saan ka eh. Sa Asia tayo, ang ano natin, ang parang base currency dito, Singapore dollars. yes, So, pag nasa US ka, US. Pag nasa Europe ka, I don't know kung euro or dollars eh. Pero dahil dito Singapore dollars, so from USDT, Singapore dollars, and then kung anong currency. Kahit na may isa pang step yan, mas mura pa rin. Compared sa kahit na anong debit card. Meron akong 3 debit card na ginagamit. Kinumpara ko yung rates, mas mura pa rin siya. Talaga, oo. So ngayon, natuwa kasi ako kasi nalaman ko nga, coins.ph, ginagamit ko rin pag bumibili ako ng mga bagay-bagay, and especially now, na 61, magsi-62 pesos to the dollar na, ginagamit ko yung mga USDT ko. Hindi ko na kino-convert to pesos. Directly Diretso na. from USDC, pwede ko nang gamitin into pesos. Ano yan? QR? QR code, QRPH. QRPH. Oh. So, imbes na gagamit ako ng GCash or Maya o ililipat ko pa doon, direct from my coins, ginagamit ko, tuwan-tuwa ako. And by the way, hindi tayo na-sponsor dito ng coins. Pero baka gusto lang. Baka gusto nila. Kung gusto na Pangalan, sponsor, ayan ha. Oo, dahil binanggit natin yan. Pero I mean, in fairness naman kasi ginagawa naman natin mga ganitong programa para maturuan yung mga tao, you know, paano sila mag-invest, paano kumita, at paano gamitin yung pera na kinikita nila. Hindi, tsaka maganda yung ginawa ng ng coins.ph eh. Kasi another use case yun. Yes. Na, kasi problema kasi, di ba, yung ibang papasok ngayon, paano nga naman nila gagastusin pagka kumita sila. So ngayon, hindi mo na problema kasi pwede mo nang gamitin yung QRPH. Yes. Diretso, di ba? Kaya yun. So, ngayon, tuwan-tuwa ako kasi nga, yung mga dollars, pwede na gamitin directly into pesos. Wala nang extra step. Tapos yung may mga transaction fee na 15 pesos o 20 pesos, di ba? Pag tina-transfer mo from bank to bank or from bank to e-wallet, wala nang ganun. Wala nang gano'n. Pero hindi ko alam kung ano exchange rate ng coins kung mahal ba o mura. I-check ko din yun kasi baka mamaya ng 61.50 na pero ang ano pala exchange rate dito is 59. Laki naman ng talo mo niyan, di ba? So, pero yun lang. Okay. So, Tito, salamat sa oras mo again sa pagpunta mo dito sa ating programa at I hope sa mga viewers may mga natutunan kayo ngayon dito. Ang dami natin pinag-usapan. So, guys, kung may mga comments kayo, sulat nyo lahat sa comment section sa ibaba. Whether it's your trading strategies, investing strategies, o ano yung mga ginagawa nyo para mabawasan yung mga gastos nyo, and how are you able to preserve your capital. And kung gusto mo yung mga ganitong klaseng content, please make sure to follow this YouTube channel, and also, Tito, yung YouTube channel mo and yung lahat ng socials mo, banggitin mo na rin. Yeah, hanapin nyo lang ako sa TikTok, Tito Vlogs, sa YouTube, Tito Vlogs, sa Facebook, Tito Vlogs din. Ayun, gabi, simple lang yung sa'yo, no? Sige, and with that, everyone, salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Ito po si Tito G. And this is Not Financial Advice. Kita tayo ulit sa aming susunod na episode.